Malacanang held a press briefing with newly appointed DPWH Secretary Vince Dizon this morning. And for the details, we have mobile journalist Julie Baiza. Julie, anong sinabi ng bagong kalihim ng DPWH? Lord Denise, inilatag ni bagong DPWH Secretary Vince Dizon yung mga patakaran na ipatutupad niya sa ahensya. Unang-una nga dyan, hinupirma ni Dizon yung utos ni PBBM na pagsumitihin ng courtesy resignation ng lahat ng opisyal ng DPWH from top to bottom, mula yan sa undersecretary hanggang sa district engineers. Pangalawa dyan, isasailalim daw sila sa malalimang assessment para matukoy kung mayroon ba o sino yung dawit nga sa korupsyon. Pangalawa, magpapatupad ng lifetime o panghabang buhay na blacklisted na yung mga kumpanya or contractor na dawit sa ghost projects. Panghuli, revamp sa Philippine Contractors Accreditation Board o PCAB. Pero bago yung briefing kanina ni Secretary Dizon, si PBBM nagsalita din tungkol sa naging desisyon nga niya na si Dizon yung ipalit kaya former DPWH Secretary Bonoan. Ang sabi niya si Secretary Bonoan, command responsibility, yung dahilan kung bakit siya nagbitiw sa pwesto. Inako daw ni Bonoan yung responsibilidad dahil sa nangyari yung mga problema sa ilalim nga ng kanyang pamumuno. Sa gitna nga yan ng investigasyon ng maanumaliang flood control projects. Nagpaliwanag din si Dizon sa pagkakatalaga naman, or si PBBM sa pagkakatalaga naman kay Dizon. Good job daw yung ipinakita niya sa DOTR na ilatag na rin naman daw yung mga kailangan gawin o ayusin doon. Kaya pwede na niyang iwanan. Binanggit din ng Pangulo yung experience ni Dizon sa Public Works and Highways dahilan para makitang fit siya sa posisyon. Babalangkas naman ng executive order ng palasyo para sa pagtatatag ng independent commission to investigate flood control anomalies. So yung independent commission na yan yung magre-rekomenda kung ano yung susunod na hakbang ng palasyo doon sa mga makikitang dawit sa anomalya, kung kakasuhan ba sila or sasampahan ba sila ng reklamo. Wala pang pangalan sa ngayon na inilalabas kung sino yung bubuo dito sa independent commission na to, kasi babalangkas pangalan yung EO. Pero ang sabi ng Pangulo, magkakaroon dyan ng forensic investigators, abogado, prosecutors, at justices para buo yung maging investigasyon. So hindi rin pinalagpas ng Pangulo yung sinabi nga niya mga pagsisingit sa ilalim ng proposed 2026 national budget. Kailangan daw na maging malinis talaga sa lahat ng uri ng anomalya ang DPWH. Alright, maraming salamat sa iyong ulat. Si Julie Baiza ang ating mobile journal dyan po sa Malacanang.